Oxygen sensor, upstream, downstream. Okay. So, ayan mga boss. Mga tol, tingnan mo. Tingnan nyo. Ang baba na. 0.32. Tingin ko hindi na magsaset ng check engine yan. Kasi kanina ang taas 1.28 mataas siya sa 0.9. Ayan. Sige, try natin i-scan. Try natin i-start pala. Sorry. Ayun. Wala na siyang check engine. Magandang araw ulit sa inyo mga tol. Ito may bago na naman tayong pasyente. Sabi ng may-ari, issue doon ito, may check engine, tapos meron siyang ingay dito sa makina na lumalabas lang daw pag malamig pa, pero pag mainit na yung makina tahimik na. Check natin yung sinasabi niya check engine. Okay naman, namatay yung ABS, nakailaw yung check engine. Ayan, meron niya. May check engine nga siya, hindi na mamatay. Ayan. Tara mga tol, ito. Scan natin kung ano yung nag-check engine. (2016 model, 2-wheel drive). Okay. Fault report. May isa sa engine, oxygen sensor high, sa rear to downstream. Back tayo, system selection, engine, data stream. Select natin yung fuel, long term fuel. Oxygen sensor front, oxygen sensor rear. Pero yan, upstream saka downstream. Tapos yan natin yung short term fuel. Okay.
Oxygen sensor rear. May reading na kagad na 1.28 volt. Long term yan, nagdadagdag ng 3%. Positive 3%. Start natin. Yung front niya tatrabaho. Oxygen sensor niya sa upstream. Pero sa downstream niya, sa rear, steady lang siya sa 1.28 volt. Ito mga tol, tinry na lang natin linisan yung ano niya, oxygen sensor niya. Ayan. Kanina madumi yan. Nilinisan na lang natin, baka makuha sa linis. Kasi chinek ko yung ano niya, wire integrity, okay naman. Pati yung supply sa ano, sa isang connector. Kasi ito, bali naglinis na rin tayo ng mga injector. Ilinis na natin yan. Gamit tong ano natin, panglinis ng injector. Hindi ko na napakita sa inyo yung actual na ano, kasi mahirap mag-video habang naglilinis eh. Yan. Mali, ikakabit natin to, tapos clear fault code natin bago i-start. Hindi na bumalik yung fault code, ibig sabihin okay. So ito, scan natin. On muna natin. Scan CBC. Kaya kung ito madali natin, ito magpapatunay na hindi lahat ng binibigay na impormasyon ni scanner gagawin nating kumbaga tatanggapin natin na literal na yun talaga yung problema. Ibig sabihin, dapat i-analyze din natin kung tama ba yung binabato ni scanner sa atin. Kung talagang yun ba yung may sira. Kasi kadalasan nagkakaroon ng ano ng chain reaction lang yung ano yung problema eh. Dito tayo system selection, diretso na tayo sa engine, data stream. Kasi gusto ko lang ano muna pala tayo, clear fault code, kasi may fault code kanina. Clear muna natin. Okay, clear fault code para start tayo fresh. Yan, wala nang fault code. Diretso na tayo data stream. Diretso na tayo sa oxygen sensor. Kung ano yung papakita niya ngayong pagbabago. Oxygen sensor, upstream, downstream, okay. So ayan mga boss,
Mga tol, tingnan mo. Tingnan nyo. Ang baba na. 0.32. Tingin ko hindi na magsiset ng check engine yan. Kasi kanina ang taas 1.28 mataas siya sa 0.9. Kaya yan. Sige, try natin scan. Try natin start pala. Sorry. Ayun. Wala na siyang check engine. Ayan. Tapos tingnan natin yung reading ng oxygen sensor upstream, downstream. Ayan. Naglalaro na siya. Hindi na siya fix sa 1.28. Kaya hindi na siya magsiset ng fault code. Kaya yung mga sir, mga tol, kung may mga sasakyan kayo o lalo na doon sa mga mekaniko, hindi laging kung ano yung sinabi na scanner na fault code yun ang sira. Kailangan po i-analyze din natin kung ba't nagkakaganon. Kasi kawawa rin yung mga magpapagawa, yung may-ari ng sasakyan. Kaya lumabo yung natin. Kawawa yung mga may-ari ng sasakyan kung pabibiling kaagad natin ng pyesa tapos sira pa rin. Kasi malamang to kahit napalitan natin ang oxygen sensor nito, ganun pa rin magiging reading niya. Mataas pa rin kasi yung catalytic may problema. Barado. Balik tayo. With fault code ulit tayo. Kung meron, yun. Wala pa rin. Kaya okay na to. Babalitaan na natin yung may-ari na okay na. Walang pinalitang pyesa, nasolve yung problema, masaya yung customer. Sige mga tol, yan lang. Maraming salamat. Thank you for watching. Pagtsatsaga. Sunod naman ulit. Thanks.